Isang ama, hindi ordinaryong ama kundi isang sundalo ng Special Action Force, LADE, isang komando na sinanay na maglaho ng walang bakas, ang nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang bugtong na anak na pinatay ng mga tambay sa kalye. Walang luha, walang sigaw, tanging katahimikan. Isang katahimikan na napakalamig kaya pinangilabutan ang lahat. 7 araw pagkaraan, ang Maynila ay naging impyerno sa gabi. Ang mga tambay sa Tondo ay natagpuang patay isa-isa. May butas ang ulo, nakagapos ang mga kamay. Walang tunog ng baril, walang saksi. Naguluhan ang pulisya, nagpanik ang media. Kinilabutan ang publiko at isang pangalan ang nagsimulang ibulong sa gitna ng madilim na eskinita ng Maynila. Ngunit nang matanto ng pulisya ang isang mas nakakatakot na bagay na ang pamamaraan, bilis, at presisyon ng gumawa ay tanging sa isang tao lamang sa Republika nagmula, lahat ay naging bangungot. Tuwing gabi, ang tahimik na bala ay kumukuha ng bagong buhay. Bawat bangkay ay may dalang mensahe. At bawat mensahe ay naglalapit sa pulisya sa isang katotohanan na mas madilim pa kaysa sa simpleng paghihiganti. Ang mga ngaso ng anino ay hindi kriminal. Siya ay isang ama na nawalan ng lahat. Sino nga ba ang may kasalanan? Ang pulisya na lumabag sa batas at nabigo, o ang bansa na bulag at mas nakakapanindig balahibo? Ano ang mangyayari kung ang isang piling sundalo ay magpasya na ang katarungan ay makakamit lamang sa dugo? Isang araw sa isang maliit na komunidad sa Quezon City, naninirahan ang isang lalaki na nagngangalang Lieutenant Colonel Dante Reyes, isang miyembro ng Special Action Force na naglingkod sa loob ng mahigit 2 dekada. Disiplinado, matapang, ngunit malambot sa pamilya. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay itinuturing siyang isang huwaran, isang sundalo na may puso ng isang ama. Naninirahan siya kasama ang kanyang asawa, si Elena, at ang kanilang bugtong na anak, si Carlo Reyes, isang estudyante ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Si Carlo ang ipinagmamalaki ng pamilya, matalino, mapagpakumbaba, at may matibay na pagkatao. Nakakuha siya ng full scholarship dahil sa kanyang pambihirang galing. Tuwing umuwi siya sa Maynila, ang bahay ay tila nabubuhay muli. Karaniwan, ang hapon ay puno ng simpleng usapan sa sala. Nakaupo si Carlo sa tabi ng kanyang ama, nag-uusap tungkol sa anatomy ng katawan, mga organo ng tao, at kung paano makapagliligtas ng buhay ang agham ng medisina. Samantalang si Dante ay ngumingiti lamang na may pagmamalaki sa kanyang anak. Anak, balang araw kapag matanda na ako, gusto kong maging doktor ka ng militar. Ngunit huwag kang maging katulad ko. Kung maaari, pagalingin mo ang mga tao, huwag mong barilin, malambing na sabi ni Dante. Nagtawa lang si Carlo. Kung gayon, ikaw ang magiging una kong pasyente. Ang kanilang tawanan ay naghalo ng mainit at taos puso. Ang bahay ay laging buhay sa tawanan. Madalas tumawa si Elena tuwing nagkukwento si Carlo mula sa kampus. Ang kanilang buhay ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Walang sinuman ang nag-akala na sa loob lamang ng ilang linggo, ang lahat ng tawanan ay magiging katahimikan. Kinagabihan, nagpadala si Carlo ng mensahe. Ma, pa, uwi ako bukas ng gabi. Sasakay ako ng bus sa gabi at makakarating sa Maynila ng madaling araw. Sumagot si Elena ng emoji ng puso at isang maikling mensahe. Mag-ingat ka, anak. Nagduduty pa ang tatay mo ngayong gabi pero uwi siya ng umaga. Sabay tayong mag-almusal. Walang sinuman ang nakakaalam na iyon ang huling komunikasyon sa pagitan ng isang ina at kanyang anak. At para kay Dante, ang madaling araw na dapat ay umaga ng pagmamalaki, ay naging isang madilim na araw na sumira sa kanyang buhay magpakailanman. Ang panggabing bus mula Baguio ay humaharurot sa madilim na North Luzon Expressway. Sa upuan numero 12E, nakaupo si Carlo habang nakasuot ng itim na jacket, nakatingin sa kanyang cellphone na nagpapakita ng larawan ng pamilya. Isang maliit na ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha. Katatapos lang niya sa kanyang midterm exam at nais niyang sorpresahin ang kanyang mga magulang sa pag-uwi ng mas maaga. Huminto ang bus sa Cubao Terminal bandang 3:00 ng madaling araw. Ang malamig na hangin ay tumusok sa balat. Nag-book si Carlo ng online na motorsiklo, ngunit mahina ang signal at walang driver na tumanggap. Sa huli, pinili niyang sumakay ng jeep na patungong Divisoria Pier, ang tanging sasakyan na nagpapatakbo sa mga oras na iyon. Sa loob ng jeep, may 2 iba pang pasahero at isang driver na may matigas na mukha. Nakaupo si Carlo malapit sa bintana, nakatingin sa walang laman na kalsada.
Mahina ang ilaw ng kalye, magaspang ang tunog ng makina. Ngunit pagkaraan lamang ng 5 minuto, huminto ang jeep sa ilalim ng isang flyover. 3 lalaki na may mukhang lasing ang sumakay habang tumatawa ng malakas. Malakas ang amoy ng alak. "Boss, pasakay na rin kami," sabi ng isa sa kanila habang tinatapik ang balikat ng driver. Sa simula, walang kakaiba, ngunit biglang lumapit ang isa sa kanila kay Carlo. "Per, pahiram ng cellphone saglit. May tatawagan lang ako." Matatalim ang tingin ni Carlo. Agad siyang naghinala. Sinubukan niyang tumanggi ng magalang. "Paumanhin, per. Lobat ang cellphone ko." Nagtawa ng malamig ang lalaki. "Lobat, ha? Pakita nga." Sa isang iglap, naging tensyonado ang kapaligiran. Isang makinang na kutsilyo ang lumitaw mula sa likod ng jacket ng isa sa mga salarin. Ang dalawa pa ay humawak sa balikat ni Carlo. Ang driver ay tumingin lamang sa salamin. Ang kanyang mukha ay matigas na parang sanay na siyang makakita ng ganoong bagay. Sinubukan ni Carlo na kalmahin ang sarili, ngunit ang kanyang instinto ng militar, mana mula sa kanyang ama, ay lumitaw. Isang mabilis na galaw, itinulak niya ang pinakamalapit na salarin at sinipa ang kamay ng isa pa. Nahulog ang kutsilyo, ngunit isa pang saksak ang dumating ng mas mabilis. Umagos ang dugo sa bintana. Tumagos ang kutsilyo sa kaliwang dibdib, eksakto sa puso. Nakahinga pa si Carlo ng isang beses, sinubukang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay naging isang mahinang buntong hininga. "Tatay." Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig ng jeep. Nagpanik ang mga tambay, kinuha ang kanyang bag at tumakas. Huminto ang driver, binuksan ang pinto at tumakas sa kabilang direksyon. Hindi pa madaling araw. Tahimik pa rin ang kalsada. Nakahiga ang katawan ni Carlo sa likod ng upuan. Ang kanyang dugo ay tumutulo sa malamig na sahig ng bakal ng jeep. 4:17 ng umaga, isang tagapaglinis ang nakakita sa bangkay at sumigaw ng hysterical. Dumating ang pulisya pagkaraan ng 1 oras at naglagay ng dilaw na tape. Natagpuan ang pagkakakilanlan, lay card na may pangalang Carlo Reyes, 22 taong gulang. Estudyante ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Ang balita ay agad na nakarating sa bahay ni Dante at Elena. Nawalan ng malay si Elena sa lugar. Tumayo si Dante na walang imik. Sa harap ng morgue ng Philippine National Police General Hospital, tiningnan niya ang katawan ng kanyang anak na walang emosyon. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay. Isang malamig na apoy na hindi mapapatay, isang apoy na hindi sumusunog, ngunit naghihintay ng oras upang magninga sa isang mas nakamamatay na paraan. At mula sa madaling araw na iyon ay isinilang ang mga ngaso sa gabi na magpapaluhod sa buong tondo sa takot. Mabagal ang pagpatak ng ulan nang ibaba ang bangkay ni Carlo sa libingan. Ang mga butil ng tubig ay nahulog na parang nakikiramay. Tila ang langit ay hindi kayang pigilan ang kalungkutan sa pagkamatay ng isang napakabait, napakatalino, at napakamahal na kabataan. Sa gitna ng malaking pamilya at mga kapitbahay, 2 figura ang tila pinakawasak. Si Elena, ang kanyang ina, na umiiyak ng walang tigil hanggang sa maubos ang kanyang boses, at si Colonel Dante, ang ama ni Carlo, na nakatayo ng tuwid ng walang ni isang patak ng luha. Ngunit ang kawalan ng luha na iyon ang nagpatakot sa lahat. Ang mukha ng ama ay maputla, matigas, walang ekspresyon. Tila ang kanyang kaluluwa ay lumabas kasabay ng buhay ng kanyang anak. Hindi niya niyakap ang kanyang asawa, hindi niya pinakalma ang sinuman. Nakatayo lamang siya ng walang imik, nakatingin sa libingan na parang nakikipag-usap sa kanyang puso kay Carlo sa huling pagkakataon. Ilang kasamahan ni Dante ang lumapit upang magpaalam. "Nakikiramay kami, Dante. Kung kailangan mo ng tulong." Ngunit hindi sumagot si Dante. Mahina lang siyang nagsabi, "Salamat, natapos na ang laban ng anak ko." Ang mga salitang iyon ay nagpangilabot sa isang batang opisyal na nakatayo malapit sa kanya. Natapos ang laban o magsisimula pa lang? Nang matapos ang imam sa pagbabasa ng dasal, sumulong ang lahat ng nakikiramay upang magsaboy ng bulaklak. Tanging si Dante lamang ang nanatili sa lugar. Tahimik, walang ekspresyon, walang laman. Kailangan pang gabayan si Elena dahil halos mawalan siya ng malay. Ngunit hindi siya tiningnan ni Dante, hindi siya hinawakan. Tila siya naging bato. Nang umuwi ang lahat, tanging si Dante na lamang ang naiwan sa harap ng puntod ng kanyang anak.
Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang basang lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa isang boses na hindi pa naririnig ng sinuman mula sa kanyang mga labi, "Anak, paumanhin. Hindi ako nandoon upang protektahan ka." Mahigpit niyang kinuyom ang lupa. Ngunit ipinapangako ko, walang sinuman ang makakaligtas. Walang sinuman ang makakatapak sa Maynila ng walang takot. Buong syudad na ito ang makakaranas ng pakiramdam ng pagkawala. Ang tono ng kanyang boses ay mababa, kalmado, napakakalmado pa nga. Hindi iyon sumasabog na galit. Ito ay nagyelong galit. Isang galit na handang maging bagyo. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng huling nakikiramay, pumasok si Dante sa isang maliit na bodega sa likod ng kanyang bahay. Nandoon nakatago ang isang lumang backpack, kagamitan ng SA, maikling bota, tactical gloves, at isang kahon ng bakal na may logo ng militar. Sa kalmadong galaw, binuksan niya ang kahon. Sa loob nandoon ang kanyang pistolang .57, kumpleto ng silencer at bala. Mahina niya itong hinawakan na parang may hinihipo siyang napakapersonal. Hindi nanginginig ang kanyang kamay, hindi nagbago ang kanyang mukha, lahat ay nangyari ng natural na parang may bumalik sa kanyang tawag. Pagkatapos, mahina siyang nagsabi, "Tatay, hindi kita hahayaang mamatay ng walang kabuluhan, anak." At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang isang ama ay naging mangangaso. Isang linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Carlo, walang ipinakita ang kaso na pag-unlad. Natagpuan lamang ng pulisya ang isang walang laman na jeep, may basag, at isang madilim na CCTV footage. Hindi nakita ang mukha ng mga salarin, hindi nakarehistro ang jeep. Nawala ang driver ng walang bakas. Halos pumasok na ang kaso sa status na naghihintay ng bagong lead. Isang pangungusap na madalas nangangahulugang hindi malulutas. Lalo pang lumalim ang kalungkutan ni Elena. Umiiyak siya buong gabi. Ngunit nanatiling tahimik si Dante. Hindi niya kailanman ipinakita ang emosyon. Tuwing hapon, umaalis siya ng walang bakas. Tuwing umaga, umuwi siya na laging kalmado ang mukha. Nagsimulang maghinala ang mga kapitbahay. Isang ina ang bumulong sa kanyang asawa. Simula nang mamatay si Carlo, kakaiba na si Mang Dante, parang hindi na tao. Ngunit umiling lang ang kanyang asawa. "Huwag kang magsalita ng masama. Siya ay isang SA. Hindi mo gusto ang itinatago niya." Sa ikapitong gabi, may nangyaring nakakakilabot sa Tondo. Isang tambay ang natagpuang patay sa isang makitid na eskinita malapit sa palengke. Ang kondisyon niya ay napakalinis. Nakagapos ang mga kamay sa likod. May butas ang ulo mula sa tumpak na pagbaril. Walang tunog ng baril na narinig. Walang saksi. Naguluhan ang pulisya. Hindi ito gawa ng ordinaryong gang. Parang military operation ito. Kinabukasan, isang tambay pa ang natagpuan na may katulad na sugat. Pagkatapos, kinabukasan ay dalawa pa. Agad na sumabog ang balita. Sumulat ang pambansang media, ang mga ngaso ng tambay sa Tondo ay nagkalat. Sino siya? Nagsimulang magpanik ang mga tambay sa paligid. Marami ang tumakas palabas ng syudad, ngunit patuloy ang pagpatay gabi-gabi ng walang tigil. Nagdaos ng press conference ang hepe ng pulisya ng Tondo. Ang salarin ay sanay, napakasanay. Malamang ay dating sundalo. Ang mga salitang iyon, dating sundalo, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Samantala, nakaupo si Dante sa sala ng kanyang bahay, nililinis ang kanyang pistolang .57 ng maayos at regular. Sa telebisyon, patuloy na ibinabalita ang tungkol sa mga pagpatay sa mga tambay. Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay, natatakot sa nangyayari sa syudad. "Kuya, lalo pang nagiging nakakatakot ang syudad na ito. Maraming namamatay. Sino ang gumagawa ng lahat ng ito?" Tiningnan lamang ni Dante ang screen. Malamig, walang ekspresyon ang kanyang tingin. Lahat sila ay kriminal, mahina niyang sagot. Nililinis ang Maynila. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa ng naguguluhan. May nagbago sa katawan ni Dante. Labis na nagbago. Tila ang kanyang asawa ngayon ay nagtatago ng dalawang personalidad, ang isang mabait na ama at isang bagay pa na bagong gising sa kanyang dibdib. Sa ika-10 gabi, bumalik si Dante sa pinangyarihan ng krimen ng kanyang anak. Tumayo siya mismo sa ilalim ng tulay kung saan sinaksak si Carlo. Patay ang ilaw ng kalye, madilim na madilim. Ngunit nakatayo siya ng tuwid, nakatingin sa kadiliman na parang hinahamon ang mundo.
Nagpaningas siya ng sigarilyo, isang ugali na hindi niya ginawa simula noong bata pa siya. Pagkatapos, mahina niyang sinabi sa hangin. Isa na ang nahulog, ngunit 3 pang salarin ang humihinga. At lahat ng tambay na minsan nang tumapak sa lugar na ito ay mararamdaman ang ninalas ng aking anak. Isinuot niya ang itim na guwantes, itinaas ang kanyang hood, kinasa ang silencer pistol. Dahan-dahan nawala ang kanyang mga yapak sa dilim. At nang gabing iyon, naitala sa kasaysayan ng krimen sa Maynila, sinimulan ng mga tambay ng Tondo ang pinakanakakatakot na gabi na kanilang naranasan. Dahil ang isang ama na nawala ng lahat ay hindi na ordinaryong tao. Siya ay naging isang figura na walang mukha, isang anino na hindi matukoy, isang bala na walang tunog, at isang kamatayan na dumating ng walang babala. Nang gabing iyon, napili na ng mga ngaso ang susunod nitong biktima, at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ang gabi sa Tondo ay laging puno ng ingay, tunog ng mga tindero, busina ng jeep, sigaw ng mga tambay na sumasakop sa madilim na eskinita, at amoy ng alak na gumagapang mula sa maliliit na eskinita. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Mas tahimik, mas malamig. Tila pinipigilan ng syudad ang hininga nito bago dumating ang bagyo. Alas negatibo 1:00 oras 48 minuto ng gabi, nang isang malaking lalaki ang nakaupo sa plastik na upuan, naninigarilyo habang naghihintay sa kanyang mga kaibigan na umuwi mula sa panggagala sa gabi. Siya si Boy Tisoy, isa sa pinakakinatatakutan na tambay sa lugar na iyon. Maraming tindero sa palengke ang umiiwas sa kanyang tingin dahil isang maliit na maling salita ay maaaring magdulot ng malalang epekto. Ngunit ng gabing iyon, hindi na malaya ni Boy Tisoy na siya ay minamanmanan. Sa dilim ng nakasarang tindahan, nakatayo ang isang matangkad na figura na may itim na jacket at takip sa mukha. Hindi gumagalaw, walang tunog, nakatingin lamang kay Boy Tisoy na parang isang mangangaso na nakatingin sa isang hayop na nakakulong na sa kanyang target. Ang figura na iyon ay si Lieutenant Colonel Dante Reyes. Hindi nanginginig ang kamay ni Dante. Hawak niya ang pistolang NAN 57 na may silencer. Ang sandata ay hindi nagbibigay ng anumang liwanag. Masyadong mapanganib, masyadong tahimik, masyadong militar. Tiningnan niya si Boy Tisoy na nagpapatawa sa sarili habang naninigarilyo, hindi man lang namamalayan na ang kanyang buhay ay nasa huling mga segundo na lamang. Inayos ni Dante ang kanyang hininga, matalim ang kanyang mga mata, nagtatago ng isang emosyon na hindi kayang taglayin ng lahat ng tao. Ang katahimikan ng isang ama na nawalan ng lahat para sa kanyang anak. Top! Isang putok ng walang tunog. Tumagos ang bala sa ulo ni Boy Tisoy, eksakto sa gitna ng kanyang noo, na nagpahulog sa malaking katawan ng walang pagkakataon na sumigaw. Nahulog ang kanyang sigarilyo, nagliliyab sa lupa. Dahan-dahan umagos ang dugo sa pagitan ng mga patay na patak. Lumapit si Dante upang tiyakin na walang pulso. Pagkatapos, ginapos niya ang kamay ni Boy Tisoy ng cable tie, hindi dahil kailangan, kundi bilang simbolo. Simbolo na ang tambay ay namatay bilang isang kriminal na nakagapos sa kasalanan. Bago umalis si Dante, iniwan niya ang isang maliit na bagay, isang punit na papel mula sa notebook ni Carlo na itinago niya sa kanyang bulsa. Sa ibabaw nito, nakasulat ang sulat kamay ni Carlo. Tatay, balang araw gusto kong iligtas ang mga tao. Inilagay ni Dante ito sa dibdib ng bangkay. Isang tahimik na mensahe, isang deklarasyon ng personal na digmaan. Nang makita ng mga tindero ang bangkay ni Boy Tisoy sa umaga, ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong palengke. Dumating ang pulisya, dumating ang mga mamamahayag, nagkumpulan ang mga tao. Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Sino ang tahimik na mamamatay tao na ito? Bakit siya gumagalaw ng napakalinis? At ito ba ay simula pa lang? Kinabukasan, isang tambay pa ang natagpuang patay sa gilid ng riles sa sta. Mesa. Pareho ang kondisyon. Baril sa ulo, nakagapos ang mga kamay. Walang tunog ng baril. Walang saksi. Nagsimulang makakita ng pattern ang pulisya. Walang ganitong estilo ng kriminal sa kalye. Walang tambay ang kayang magbaril ng ganoon katumpak. Walang sibilyan ang ganoon kapropesyonal na nawawala pagkatapos ng aksyon. Sinabi ng hepe ng pulisya ng Tondo, hindi ito amateur na taga-baril. Ito ay military training. Sa ikatlong araw, natagpuan ang ikatlong bangkay. Sa ika-4 na araw, ang bilang ay umakyat sa 5. Ang Tondo ay naging parang ghost town pagkatapos ng 1:00 ng gabi.
Ang mga tambay na karaniwang nagbabantay ay nagsimulang maglaho. Ang mga taong dati nang nanlalaglag sa mga tindero ay nagtatago na parang mga daga. May bumulong sa isang coffee shop, sa ating lugar, may anghel ng kamatayan na bumababa. Ngunit hindi ito anghel. Ito ay isang taong labis na galit. Samantala, nakaupo si Dante sa bahay, nililinis ang kanyang pistola habang nanonood ng balita. Lalo pang naging mainit ang balita sa telebisyon. Ang ika-negatibo 1-0 biktima ay natagpuan kaninang umaga. Sino ang anino na mamamatay tao sa Tondo? Naghihinala ang pulisya na ang salarin ay dating sundalo. Lalo pang pumutla ang mukha ni Elena araw-araw. Nagsimula siyang mapansin na laging umuwi si Dante bago magmadaling araw. Laging amoy usok at alikabok ang kanyang jacket. Hindi gaanong nagsasalita ang kanyang asawa, nakaupo lamang ng tahimik na may walang laman na mga mata na hindi niya pa nakilala noon. Kuya, ayos ka lang ba? Iba ang hitsura mo. Tiningnan ni Dante ang kanyang asawa ng matalim ngunit walang laman ang tingin. Nagtratrabaho lang ako, Elena. Huwag kang magtanong ng marami. Ang mga salitang iyon ay nagpangilabot kay Elena. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ang kanyang asawa ay hindi na ang dating asawa niya. Sa ika-5 gabi, sinimulan ni Dante na targetin ang mas malalaking tambay, ang mga pinuno ng gang, ang mga field boss, ang mga taong nagpapatakbo ng krimen sa likod ng mga eksena. Nagmasid siya ng 2 oras sa itaas ng bubong ng isang lumang tindahan. 3 tambay ang naghahati ng resulta ng panggagala. Kumuha si Dante ng posisyon, inaktibo ang night vision telescope, inayos ang kanyang hininga. 3 tahimik na tunog mula sa silencer pistol. 3 ulo ang nasugatan ng walang pagkakataong lumaban. Ang mga bangkay ay nahulog halos sabay-sabay na parang domino na tinamaan ng bagyo. Sa himpilan ng pulisya, lalo pang naging mainit ang sitwasyon. Nagalit ng labis ang hepe ng pulisya. 12 tao sa loob ng 5 gabi. Hindi ito pagpatay, ito ay pagbitay. Ngunit sinabi ng senior investigator, hindi nagkamali ang paraan ng pagbaril. Ang bala ay tumagos sa parehong punto sa vertical line ng ilong. Ito ang signature ng isang sniper ng militar. Hindi lang ordinaryong sniper, ito ay espesyalista. Tumindi ang tensyon. Nagsimulang maghinala ang pulisya sa isang lalaki na katatapos lang mawalan ng kanyang anak dahil sa brutal na pambibiktima. Ngunit walang ebidensya. Ang indikasyon ay batay lamang sa intuwisyon ng investigador. Isang opisyal ang bumulong, kung totoo siya, nahaharap tayo sa pinakamapanganib na sundalo sa Republika. Ika-6 at ika-7 gabi, ang bilang ng biktima ay umakyat sa kabuang 14 na. Tinawag ng media ang salarin na ang anino ng Tondo, ang mga ngaso ng tambay, ang tahimik na tagabitay ng Maynila. Ang lahat ng mga pangalang iyon ay lalo lamang nagpalakas sa teror na lumaganap sa buong lugar. Natatakot nang lumabas ng bahay ang mga tambay. Ang mga madilim na eskinita na karaniwang abala ay ngayon ay walang tao. Naging mas ligtas ang Maynila, ironically, dahil lamang sa isang ama na nagpasya na papatayin niya ang sinumang nabubuhay bilang basura sa kalye. Ngunit hindi kontento si Dante. Hindi pa rin niya nahahanap ang 3 tambay na pumatay kay Carlo. Gabi-gabi, nilalampasan niya ang madilim na eskinita. Ang bawat hakbang niya, bawat paghinga niya, bawat bala na binaril ay may isang kahulugan. Hindi pa tapos ang paghihiganti. Mahaba pa ang personal na digmaan. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga bangkay ay nagpasok sa Maynila sa isang yugto na hindi pa nangyayari. Ang Tondo, ang pinakamataong lugar na may krimen sa sentro ng syudad, ay biglang naging pinakatahimik na lugar tuwing gabi. Naguluhan ang pulisya, natakot ang mga tambay, nag-aagawan ang mga mamamahayag sa balita. Naguluhan ang publiko, ngunit palihim na nakaramdam ng kaligtasan. Ngunit para sa mga otoridad ng seguridad, hindi ito kaginhawaan. Ito ay isang senyales ng panganib. Nagdaos ng emergency meeting ang kapulisan ng Maynila bandang -2:15 ng madaling araw. Tanging ang mahahalagang tao lamang ang dumalo, mga intel ng pulisya, Team Resmop, senior investigator, at ang nag-isang police sniper na nagsanay kasama ng ise. Sa screen ng projector, nakalagay ang mga litrato ng NIE. Ang bala ay tumagos eksakto sa pagitan ng mga kilay. Walang naiwang casing ng bala. Natagpuan ang mga bangkay na nakagapos ang mga kamay ng maayos. Ang pagbitay ay ginawa mula sa malapitan, ngunit walang tunog.
Malakas na kinatok ng kapulisan ang mesa. Ang salarin ay hindi lang simpleng mamamatay tao. Siya ay isang military specialist at siya ay gumagalaw na may layunin. Nagtaas ng kamay ang isang senior investigator. Sir, hindi ito estilo ng mafia, hindi ito estilo ng gang. Ito ay estilo ng eselon isa ng militar. 2 unit lang ang kayang gumawa ng ganitong uri ng pagbaril, LC o Light Reaction Regiment. Agad na natahimik ang silid. Ang pangalang ESE ay nagpaibaba sa lahat ng ulo, hindi dahil sa takot sa tao, kundi dahil sa disiplina na kanilang kinikilala. Ang mga sundalong pula na kayang maglaho na parang hangin, nagpapapatay sa mga kalaban ng walang tunog, at hindi kailanman nabibigo sa pagpapatupad ng misyon. Sa kabila nito, matigas pa ring sinabi ng kapulisan. Sino man ang salarin, siya ay pumatay at dapat natin siyang arestuhin. Isang espesyal na grupo ang binuo, ang Isatuan Penjijar 7. Ang mga miyembro nito ay binubuo ng mga eksperto sa balistika, legal analyst, dating police sniper, anti-terror unit, at mga investigador na dalubhasa sa teknik ng pagmamanman. Muling sinuri nila ang NIA ng hanggang 14 na nabangkay. Pagkatapos, mahina ang sabi ng isa sa mga miyembro ng Intel habang nakayuko, pinagmamasdan ang hindi gaanong nakikitang bakas ng paa. Ito ay bota, hindi sapatos ng tambay, hindi sapatos ng sibilyan, ito ay tactical combat boots. Sumagot ang isa pang investigador, at tingnan mo ang paraan ng paggalaw ng salarin, alam niya kung saan ang blind spot ng sisi. Tuwing gumagalaw ang kamera, nawawala na siya. Ang pagsusuri na iyon ay nagpaalala sa buong silid sa isang pangalan, Lieutenant Dante. Isang sundalo ng ESE na katatapos lang mawalan ng kanyang bugtong na anak. Ngunit walang ebidensya, walang saksi, walang record. Ang kanilang kinakaharap ay hindi ordinaryong tao. Ang kanilang kinakaharap ay isang sundalo na sinanay upang maglaho. Nang gabing iyon, nagsagawa ng pagmamanman ang espesyal na grupo sa lugar na kanilang hinuhulaan na magiging susunod na lokasyon ng pagpatay. Nagkalat sila sa 3 madilim na punto, naglagay ng portable camera, at nagsuot ng night vision device. Ngunit sa loob ng 3 oras, walang nangyari. Hanggang bandang 2:47 ng umaga, narinig nila ang mahinang tunog ng metal na nahulog, ngunit napakalinaw. Lahat ng tauhan ay nanigas. Biglang nawala ang ilaw ng palengke ng sabay-sabay, na parang may sadyang pumutol ng kuryente. Sa ganap na kadiliman na yon, tanging isang tunog ang narinig. Top! Tunog ng baril na may silencer. Isa lang. Ngunit sapat na upang malaman ng buong grupo na sila ay talo sa bilis. Nang dumating sila sa lokasyon, nakahiga sa lupa ang bangkay ng tambay na nagngangalang RD Kutsilyo na may tipikal na marka ng mga ngaso. Walang bakas ng salarin, walang anino, walang bakas, tanging puting cable tie na nakagapos sa mga kamay. Nagkatinginan ang mga miyembro ng espesyal na grupo. Namalayan nila. Alam ng salarin na sila ay nagbabantay. Naglalaro ang salarin ng isang hakbang na mas maaga sa pulisya. At nang gabing iyon nagsimula ang pinakamapanganib na paghabol ng pusa at daga sa kasaysayan ng krimen sa Maynila. Bagamat ang mga ngaso ng anino ay laging nawawala bago dumating ang pulisya, nag-iwan siya ng pattern, maliliit na pattern na hindi maintindihan ng ordinaryong tao, ngunit napakalinaw para sa isang taong pamilyar sa mundo ng militar. Sa headquarter ng espesyal na grupo, ipinakita ng balistikong eksperto ang isang graph ng mga natuklasang bala. Ito ay bala ng 5.7 Gidan Netter. Ang ganitong uri ng bala ay tumatagos sa katawan ng hindi nadudurog, ginagamit ng mga piling unit. Tumango ang investigador. Ang ER-57 ay hindi sandata ng tambay, hindi sandata ng black market, ito ay sandata ng militar. Ang ikalawang pagsusuri ay nagulat sa kanila. Ipinakita ng lahat ng NEYE na ang salarin ay gumagalaw sa pamamagitan ng madilim na ruta, makitid na eskinita, bubong ng mga tindahan, gilid ng mga gusali na hindi naaabot ng sisi, at madilim na puntos na alam lamang ng mga taong nag-aaral ng terrain ng matindi. Tanging mga heavy-duty anti-terror troops ang nag-aaral ng ruta na ito, sabi ng isang intel. Ito ay teknik ng SA Group 3. Halos imposibleng magawa ito ng ibang tao. Muling umalinggaw ang salitang SA at ang pangalang Lieutenant Colonel Dante Reyes ay lumabas sa pangalawang pagkakataon sa pulong. Mahina ang sabi ng isang batang investigador. Ngunit siya ang pinakamahusay na sundalo ng bansang ito. Posible bang siya? Maikli lang ang sagot ng senior intel.
Ang taong katulad niya ay maaaring magbago kapag nawala ang kanyang bugtong na anak. Samantala, habang papalapit ang pulisya sa katotohanan, si Dante ay nasa isang lugar na malayo sa hinala ng sinuman. Sa silid ni Carlo, binuksan niya ang maliit na kabinet ng kanyang anak, hinimas ang mga notebook, litrato, at jacket ng kolehiyo ni Carlo. Sa mesa ng pag-aaral, nakita niya ang librong ginamit ni Carlo noon, isang libro na naglalaman ng mga larawan ng anatomiya ng tao. Dinampi ni Dante ang kanyang daliri sa sulat kamay ng kanyang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sa kanyang ulo umalingaw ang boses ni Carlo, ang kanyang maliit na tawa. Ang boses nang sabihin niya na gusto niyang iligtas ang maraming tao. Bumagsak ang luha ni Dante sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Carlo. Ngunit ang mga luha na iyon ay hindi lamang kalungkutan, ito ay gasolina na nagpasiklab sa apoy ng paghihiganti na lalong naglalagablab. Nang gabing iyon, isang tambay pa ang natagpuang patay sa likod ng istasyon ng tren sa Tondo. Walang saksi, walang tunog ng baril. Ang bangkay ay natagpuan na may isang bala sa ulo at nakagapos ang mga kamay. Umabot sa 18 ang bilang ng biktima sa loob ng 8 gabi. Hindi natulog ang Maynila ng gabing iyon. Hindi natulog ang pulisya. Hindi naglakas loob lumabas ang mga tambay kahit para bumili ng sigarilyo. Ngunit ang mga ngaso, lalo siyang naging kalmado, lalo siyang naging sanay, lalo siyang naging nakamamatay. Dahil para kay Dante, hindi ito pagpatay, ito ay paglilinis, ito ay pagpapatupad ng katarungan na hindi kayang gawin ng Estado. Ito ay isang handog para sa kanyang anak na namatay ng walang kabuluhan. Ang mga tambay na sa loob ng maraming taon ay naghari sa Tondo ay ngayon ay nabubuhay sa takot tuwing naririnig ang tunog ng sanga na nabali o ang mga yapak mula sa madilim na anino. Dahil alam nila na mayroong isang tao sa labas na may listahan ng mga pangalan, mayroong isang tao na kabisado ang kanilang mga mukha. Mayroong isang tao na darating anumang oras, mula saan man, nang walang tunog, nang walang awa. At ang mga yapak na iyon ay mga yapak ng isang ama na nawalan ng lahat maliban sa paghihiganti. Mula sa ika-negatibo 18 pagkamatay, matindi ang pagtaas ng panggigipit sa politika. Pinag-uusapan ng pambansang media ang kaso na ito maghapon at magdamag. Inakusahan ang Philippine National Police, PNP, na hindi kayang panatilihin ang seguridad sa Maynila. Nagsimulang maghinala ang mga mamamayan na ang salarin ay isang bayani ng kalye, isang misteryosong figura na naglilinis ng syudad mula sa mga kriminal. Ngunit para sa mga otoridad, ito ay isang seryosong banta sa Estado. Nagpasya ang Special Team 07 na gumawa ng matinding hakbang, bitag ang mga ngaso ng direkta. Pinili nila ang isang lokasyon, ang Jasmine Alley, ang pinakamadilim na eskinita at pinakamadalas gamitin ng salarin. Sadyang ginawa itong parang may transaksyon ng mga tambay na nagaganap. Pinakalat ang mga pulis na nakasuot sibilyan bilang pain. 5 sniper ang inilagay sa 5 puntos. Isang thermal drone ang nagmamanman mula sa itaas. Lahat ay tila perpekto. Kampante ang investigador na ng gabing iyon, mahuhuli o mamamatay ang shadow sniper. Alas negatibo 12, 23 ng madaling araw, 3 tambay na pain ang nagsimulang magkunwari na nag-aaway. Sadyang pinatay ang ilaw. Pinigilan ng pulisya ang kanilang hininga, handang gumalaw. Pagkatapos, top. Isang tahimik na putok ang lumabas mula sa direksyon na hindi natukoy ng drone. Isang tambay na pain ang bumagsak. Tumagos ang bala sa noo. Nagpanik ang lahat. Agad silang yumuko. Sumigaw ang opisyal ng komando sa radyo. Hindi nakikita ang pinanggalingan ng putok. Lahat ng grupo ay maging alerto. Biglang mula sa bubong, hindi mula sa eskinita, narinig ang tunog ng maliliit na yapak. Hindi nagmamadali, hindi nagpapanik, kalmado. Itinutok ng police sniper ang kanyang rifle. Ngunit bago pa niya makumpirma ang target, top. Tumagos ang bala sa scope ng sniper, sinira ang salamin, nasugatan ang kaliwang mata ng taga-baril. Nagulat ang espesyal na grupo. Hindi iyon random na putok. Tanging ang mga nangungunang pambansang sniper ang kayang sirain ang scope nang hindi tinatamaan ang ulo ng taga-baril. Nagpadala ng mensahe si Dante. Kaya ko kayong patayin anumang oras, ngunit ayaw ko. Hindi kayo ang hinahanap ko. Nagsimulang mapagtanto ng pulisya ang isang nakakatakot na bagay. Hindi sila ang mga ngaso. Sila ang biktima. Gumagalaw si Dante sa bubong na parang anino, umaalis sa lokasyon bago pa mahanap ng drone ang kanyang silhouette.
Nang umakyat ang pulisya sa bubong na iyon, isang litrato lamang ang kanilang natagpuan. Isang litrato ni Carlo na nakangiti, nakasuot ng medical school uniform ng Gesto. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Pigilan ang mga tambay. Pigilan ang kawalang katarungan. Nabigo ang estado. Gumagalaw ako. Ro. Kinuyom ng hepe ng espesyal na grupo ang litrato habang nanginginig. Diyos ko, nahaharap tayo sa pinakamapanganib na sundalo sa Republika. At nang gabing iyon, sa wakas ay napagtanto ng pulisya na upang arestuhin si Dante, kailangan nilang maging higit pa sa pulisya. Kailangan nilang maging maangaso ng anino tulad niya. Gayunpaman, bago pa man sila makapagplano ng susunod na hakbang, dumating ang isang nakakagulat na balita. Ang susunod na biktima ay natagpuan, isang mataas na antas na tambay na nagngangalang Anton Batuta, isa sa mga salarin na pinakahanap kaugnay ng pagkamatay ni Carlo. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa ilalim ng tulay. Butas ang ulo, nakagapos ang mga kamay. Sa dibdib ng biktima, nag-iwan si Dante ng bagong mensahe. Isa sa tatlo. Nagsimula pa lamang ang mas malaking terror. Ang pagkamatay ni Anton Batuta ang naging turning point. Natagpuan ng pulisya ang isang piraso ng itim na tela na nakakabit sa isang lumang pako malapit sa crime scene. Pinaghihinala ang isang punit na bahagi ng jacket ng salarin. Mula sa pagsusuri ng laboratorio, ang tela ay hindi ordinaryong tela. Ang mga hibla nito ay gawa sa espesyal na tactical material na ginagamit ng mga piling militar na unit. Mahina ang sabi ng Intel, ang uniforme na ito ay ginawa lamang para sa Group 3. Limitado ang bilang. Maaaring matunton ang serial number nito. At tama, ang serial number ay tumugma sa listahan ng inventaryo ng isang sundalo na hindi na aktibo sa loob ng 2 linggo, Lieutenant Colonel Dante Reyes. Biglang natahimik ang silid ng pulong, walang naglakas loob na magsalita. Ang pangalang iyon ay tila mabigat na parang pangalan ng multo. Sa huli, isinara ng kapulisan ng folder at sinabi, arestuhin natin siya hindi bilang sundalo, kundi bilang serial killer. Isagawa ayon sa pamamaraan, huwag kayong mamatay ng walang kabuluhan. Ngunit alam ng lahat na ang pag-aresto kay Dante ay nangangahulugang pakikipaglaban sa isang sundalo na sinanay upang tumagos sa gubat, baligtarin ang sitwasyon, at maglaho sa kadiliman. At ngayon, gumagalaw siya sa kapaligiran ng lungsod, isang lugar na mas mapanganib pa. Samantala, nasa bahay si Dante. Nakatayo siya sa kwarto ni Carlo, nakatingin sa malaking litrato ng kanyang anak na nakasabit sa dingding. Pula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil 2 oras lang siya natutulog sa loob ng 1 linggo. Hindi siya pagod, hindi tumitigil, hindi nawawala ang loob. Isang bagay lang ang pumupuno sa kanyang isipan, tapusin ang 3 salarin sa pagpatay sa kanyang anak. Pumunta si Dante sa mesa ng pag-aaral, binuksan ang isang maliit na kahon na kahoy. Sa loob nito ay may 3 litrato. Anton Batuta, binura na niya ng pulang tinta. Renoot Balbas, isang wanted na kriminal na kilalang sadista. Jabrik, ang salarin na sumaksak kay Carlo sa puso. Tiningnan ni Dante ang huling 2 mukha na yon. Kayo ang susunod. Bumangon siya, isinuot ang tactical jacket, isinabit ang pistolang E57 sa kanyang baywang, at inilagay ang kanyang combat knife sa sapatos. Ngunit bago siya umalis, mahina ang tunog ng doorbell, hindi kahina-hinala. Normal lang. Huminto si Dante. Nanigas ang kanyang katawan. Tumunog muli ang doorbell. Tumawag si Elena mula sa kusina. Kuya, pakibuksan mo. Bibigyan daw tayo ng pagkain ni Aling Nena. Lumapit si Dante sa pinto, sumilip sa maliit na butas. Naningkit ang kanyang mga mata. May 3 lalaking nakasuot sibilyan. Ngunit ang kanilang sapatos ay tactical boots. Ang kanilang posisyon ay sanay. Ang kanilang tindig ay hindi ordinaryong mamamayan, iyon ay pulis. O mas tumpak, ang espesyal na grupo na inatasang arestuhin siya. Bumuntong hininga si Dante ng malalim. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto pagkatapos ay umatras ng kalahating hakbang. Malamig ang kanyang tiyan, kalmado ang kanyang ulo. Hindi siya lalaban sa loob ng bahay. Hindi niya ipapakita sa kanyang asawa na siya ay nasasangkot. Hindi siya halimaw. Mula sa likod ng pinto, tumalon siya sa bakod ng walang tunog, na wala sa makitid na eskinita, sumusulinap na parang ihip ng hangin.
Sa harap ng bahay, isa sa mga miyembro ng grupo ang kumatok sa pinto ng magalang. "Ma'am, mula po kami sa pulisya, may gusto lang kaming itanong." Ngunit bago pa sila makapasok, napansin ng isa sa mga miyembro na gumagalaw pa rin ang hangin sa likod bahay, senyales ng mabilis na galaw ilang segundo bago. Sumigaw siya, nakatakas ang target. Nakatakas ang target sa likod. Isa-isa. Sirena ay binuhay. Ilaw ng syudad ay nagliwanag. Drone ay pinakawalan. Nang gabing iyon, ang Maynila ay naging isang pook ng paghabol sa isang pinakamahusay na sundalo ng bansa na naging tagabitay sa kalye. Tumakbo si Dante sa bubong ng mga bahay ng mamamayan, lumukso sa pagitan ng mga gusali, bumaba sa makitid na hagdanan. Pagkatapos ay sumulinap sa likod ng nakasarang gulay. Bawat hakbang niya ay puno ng kalkulasyon. Bawat kanto na kanyang niliko ay isang pagkakataon upang makatakas. Sumigaw ang radyo ng pulisya, ang target ay papunta sa Block E, huwag ninyong mawala. Ngunit mahina ang sabi ni Dante sa sarili, nakalimutan nyo, hindi ito syudad ninyo. Ito ang aking larangan ng digmaan ngayon. At totoo, sa loob ng 11 minutong matinding paghabol, ganap na nawala si Dante. Walang natagpuan ng espesyal na grupo. Walang bakas, walang anino. Ang tanging natagpuan nila ay isang maliit na mensahe na nakadikit sa dingding ng eskinita. Hindi ako lumalaban sa estado. Lumalaban lang ako sa krimen na hinahayaan ng estado. Nang gabing iyon, malinaw ang isang bagay. Hindi na si Dante simpleng mangangaso ng tambay. Siya na ngayon ang numero 1 wanted sa Maynila at hindi siya titigil hanggang sa matapos ang kanyang paghihiganti. Ang Tondo ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Hindi ingay ng putukan o sirena ng pulisya, kundi teror na gumagapang sa madilim na anino. Pagkatapos matagpuan ng ika-18 biktima na may tipikal na tanda ng propesyonal na pagbitay, tumindi ang panggigipit sa kapulisan. Pinag-usapan ng media ang balita bilang isang trahedya sa seguridad ng lungsod at sinimulan ng mga mamamayan na tawagin ang salarin na tagapaglinis ng Maynila. Ngunit para sa mga otoridad, may dapat sisihin, may dapat arestuhin, at lahat ng tanda ay tumuturo sa isang pangalan na labis nilang kinatatakutan, Lieutenant Colonel Dante Reyes. Ang Special Team 07 ay bumuo ng isang malaking plano upang bitagin ang mga ngaso sa lugar na ginawa niyang patungan ng bitay. Ang napiling lokasyon ay Jasmine Alley, isang makitid at madilim na eskinita na karaniwang dinadaanan ng mga tambay. 2:1 ng madaling araw, nakakalat na ang buong grupo. 5 sniper sa 5 punto, 6 na pulis na nakasuot sibilyan bilang pain, isang thermal drone sa himpapawid, 2 pangkat ng pagsusulpot sa magkabilang dulo ng eskinita. Ang operasyon ay pinangalanang Operasyon Pulang Anino. Isa lang ang layunin, arestuhin si Dante, buhay o patay. 3 tambay na pain ang nagsimula ng kanilang aksyon. Nagkunwari na nag-aaway, nagpapapansin. Sadyang pinatay ang mga ilaw. Lumilikha ng ganap na dilim. Bumulong ang senior investigador, kung nandoon siya, tiyak nagagalaw siya. At totoo, 2:23 ng umaga, top. Isang tunog lamang, isang putok na may silencer. Ngunit ang epekto nito ay sumira sa buong stratehiya ng pulisya. Isang tambay na pain ang bumagsak na may bala sa noo. Agad na patay. Agad na itinutok ng pulis sniper ang kanyang rifle. Ngunit bago pa niya mapindot ang gatilyo, top. Isang maliit na bala ang tumagos sa kanyang scope, sinira ang salamin at nasugatan ang kaliwang mata ng taga-baril. Hindi iyon random na putok, iyon ay babalang putok. Isang pinakamahal na nakamamatay na putok na tanging magagawa lamang ng isang sundalo na may pambihirang presisyon. Sumigaw ng panik ang kapitan ng espesyal na grupo. Hindi natukoy ang pinanggalingan ng putok. Lahat ay magtago. Sinubukan ng thermal drone na kumuha ng init ng katawan ng salarin. 0. Walang init na punto, walang siluet. Si Dante ay isang hakbang na mas malayo sa kanila. Sa bubong ng tindahan, kalmadong nakatayo si Dante, nakatingin sa malaking operasyon na parang nanonood ng isang laro ng chess. Alam niya ang posisyon ng bawat sniper. Alam niya ang oras ng pagpapatakbo ng thermal drone. Alam niya kung aling eskinita ang blind spot. At alam niya mismo na ang pulisya ay lumuhod sa kadiliman kung saan siya nakatira. Sa gilid ng bubong, nag-iwan siya ng isang bagay.
Isang litrato ni Carlo na nakasuot ng medical uniform. Sa likod nito, nakasulat, "Naghahanap kayo ng mamamatay tao. Naghahanap ako ng katarungan." Ro. Nang matagpuan ito ng pulisya, kinilabutan ang lahat ng miyembro ng grupo. Nandoon siya sa itaas kanina. Hindi natin namalayan. Diyos ko, niloko tayo. Musika. Ang operasyon ng pagbitag ay opisyal na naging pinakamalaking kahihiyan sa kasaysayan ng A. Si Dante ay nawala sa dilim na halos hindi marinig ang mga yapak. At napagtanto ng Maynila na nagbago na ang direksyon ng paghahanap. Ngayon, ang mga ngaso ang nangangaso sa mga ahente ng Estado. Matapos ang nakakahiya na pagkabigo sa Jasmine Alley, umabot sa rurok ang panggigipit sa kapulisan ng Maynila. Walang panahon upang magtago. Walang ibang paraan kundi makahanap ng direktang ebidensya laban sa salarin. At ang ebidensya na yon ay sa wakas ay dumating ng hindi sinasadya. Sa panahon ng investigasyon sa crime scene ng bangkay ng tambay na nagngangalang Anton Batuta, isa sa mga salarin sa pagpatay kay Carlo, natagpuan ng pulisya ang isang punit na itim na tela na nakasabit sa isang kinakalawang na pako sa ilalim ng tulay. Sa simula, tila walang halaga. Ngunit nang suriin ng forensic laboratory ang mga hibla ng tela, nagulat ang lahat. Ang hibla ay hindi ordinaryong tela, kundi militar na taktikal na materyal na ginagamit lamang ng mga piling unit. Larry Group 3 lang, nakatala ang serial number. Kinumpirma ng imbakan ng militar na ang uniforme na ito ay pagmamay-ari lamang ng isang aktibong opisyal, Lieutenant Colonel Dante Reyes. Natahimik ang silid ng pulong. Lahat ng ulo ay yumuko. Kinamot ng kapulisan ang kanyang sentido, frustrado. So, totoo nga siya. Mahina ang sagot ng senior intel. Katatapos lang niya ng 14 na araw na bakasyon matapos mamatay ang kanyang anak. Simula ng gabing iyon nagsimula ang pagpatay sa mga tambay. Wala nang puwang para magduda. Sa wakas, inilabas ng kapulisan ang opisyal na status ni Dante Reyes, wanted, Class A, mapanganib, armado, sanay. Ngunit lumabas ang isang bagong problema. Paano huhulihin ang pinakamahusay na sundalo ng Pilipinas na naglaho na parang ulap sa gabi? Samantala, sa kanyang maliit na bahay, nakatayo si Dante sa harap ng litrato ni Carlo na nakasabit sa dingding. Malalim siyang nakatingin, pula ang kanyang mga mata, dahil ilang oras lang siya natutulog sa loob ng 1 linggo. Sa mesa ng pag-aaral ng kanyang anak ay may 3 litrato. Anton Batuta, nakasalungguhit ng pula, nabitay na. Reno Balbas, hindi pa. Jabrik, ang salarin na sumaksak sa puso ni Carlo. Kinuha ni Dante ang litrato ni Reno, tiningnan ang mukha na iyon at bumulong, "Ikaw ang susunod." Isinuksok niya ang kanyang combat knife sa sapatos, inilagay ang pistolang M57 sa kanyang baywang, pagkatapos ay naghanda na lumabas. Ngunit bago pa niya buksan ang pintuan sa harap, mahina ang tunog ng doorbell, hindi nagbabanta, ngunit sapat upang kumaba ang puso ni Dante. Sumigaw si Elena mula sa kusina. "Kuya, si Aling Nena yata. Pakibuksan mo ang pinto." Sumilip si Dante sa butas ng pinto at agad na alam. Hindi si Aling Nena, hindi iyon mamamayan. 3 lalaki ang nakatayo ng maayos, kalmado ang mukha, ngunit masyadong matatag ang kanilang mga yapak, masyadong disiplinado. Ang kanilang sapatos ay tactical boots, simetriko ang kanilang tindig. Hindi iyon ordinaryong bisita, iyon ay pulis na mayroong plano. Huminga ng mabagal si Dante. Ayaw niya ng pagdanak ng dugo sa kanyang bahay, ayaw niyang maging traumatized ang kanyang asawa, ayaw niyang malaman ng kanyang asawa ang ginagawa niya sa lahat ng panahon. Nang walang tunog, binuksan niya ang pinto sa likod, tumalon sa bakod, nawala sa eskinita, habang ang pulisya sa harap ay patuloy na kumakatok sa pinto ng magalang. "Ma'am, mula po kami sa pulisya, may gusto lang kaming itanong." Ngunit napansin ng isang miyembro ng espesyal na grupo ang isang bagay. Gumagalaw ang hangin sa likod bahay. Basang-basa pa ang bakas ng paa sa lupa. Napagtanto niya na nakatakas ang target sa likod. Ngayon, sa loob ng ilang segundo, umilaw ang sirena, pinalipad ang drone. Hinabol ng mga patrol car. Ang Maynila ay naging isang labirint ng paghabol. Isang anino ng sundalo ang humati sa gabi. Sinundan ng daan-daang pulis ang walang pag-asa. Sa loob ng 11 minuto, ganap na nawala si Dante. Walang bakas, walang init ng katawan na kayang makuha ng drone. Walang anino.
Ang tanging natagpuan nila ay isang punit na papel na nakadikit sa pader ng eskinita. Hindi ako pumapatay ng inosente. Pinapatay ko ang mga taong hinahayaan ng estado na mabuhay. Pumutla ang mga opisyal sa pagbabasa nito. Kumuyom ang ngipin ng kapulisan. Namalayan nila ang isang bagay. Hindi na ito pagpatay. Ito ay personal na digmaan. At sila ay natatalo. Mas makapalang gabi sa Maynila kaysa karaniwan. Tila pinipigilan ng buong syudad ang hininga nito. Ang teror ng 18 magkakasunod na gabi, ang ulat ng tumpak na pagbaril, at ang nabigong pagbitag ay naglagay sa syudad na ito sa ilalim ng anino ng isang lalaki, Lieutenant Colonel Dante Reyes. Sa himpilan ng Special Team 07, tensyonado ang kapaligiran. Katatapos lang ng intel na makahanap ng mahalagang impormasyon. 2 sa mga salarin sa pagpatay kay Carlo ay hindi na nagtatago sa Tondo. Lumipat sila sa isang lumang bodega sa Petojo. Tinulungan ng isang mas malaking gang ng mga tambay. Malinaw ang kanilang layunin, iwasan ang hindi nakikitang mga ngaso. Ngunit mas mabilis si Dante. Mula sa kanyang network ng impormasyon sa kalye, na hindi naman talaga network, kundi mga takot na tambay, nalaman niya ang lokasyon bago pa man malaman ng pulisya. Si Dante ay isa lamang tao, ngunit ang takot ng mga tao sa kalye ay hindi namamalayan na nagpatuloy sa pagiging mata para sa mga ngaso ng anino. Alas negatibo 1, 18 ng madaling araw, dumating si Dante sa harap ng bodega sa Petojo. Nakatayo siya sa pagitan ng 2 lumang gusali habang nagmamanman gamit ang thermal monocular. Sa loob, makikita ang 5 init na punto. 2 tao ang nakaupo, naninigarilyo, si Reno Balbas at si Jabrick, ang mismong salarin na sumaksak sa puso ni Carlo. 3 tambay ang nagbabantay malapit sa pinto. Inayos ni Dante ang kanyang hininga. Hindi ito operasyon, hindi ito misyon ng Estado. Ito ay pagpapatupad ng sentensya. Ang pinakatahimik na paglilitis na nangyari. Naglabas siya ng isang manipis na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang calling card ni Carlo na ibinigay sa kanya ng kanyang anak sa unang araw ng kolehiyo. Mahigpit niyang hinawakan ang card. Anak, ngayong gabi tatapusin ko na ang lahat. Tutuparin ko ang aking pangako. Gumagalaw si Dante na parang hangin. Hindi tumatalon, hindi tumatakbo, dahan-dahan lamang na lumilipad. Ang unang tambay sa harap ng pinto ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong lumingon nang salakayin siya ni Dante mula sa likuran. Umakyat ang kamay ni Dante sa baba, umikot, crack. Nabali ang kanyang leg ng tahimik. Nakita ng pangalawang tambay ang anino. Ngunit bago pa niya mahugot ang kutsilyo, isinaksak ni Dante ang kanyang combat knife sa tagiliran nito, tumagos sa puso. Nakasigaw ang pangatlong tambay, boss, may. Isang bala ang tumagos sa pagitan ng mga kilay. Agad na natahimik ang loob ng bodega. Nagpanik si Reno Balbas. Tumayo siya, hawak ang gulok habang nanginginig. Si Jabrick, ang sumaksak kay Carlo, ay umatras hanggang sa dumikit ang kanyang likod sa dingding. Si sino ka, desperado ang sigaw ni Reno. Hindi namin sinasadya. Maliit na pandurukot lang iyon. Hindi ko alam na mamamatay ang batang iyon. Lumabas si Dante mula sa kadiliman. Pula ang kanyang mga mata, walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay parang nagtatago ng isang bundok ng galit na handang sumabog. Mali ang napili ninyong biktima. Sinubukan ni Reno na umatake. Lumipad ang kanyang gulok. Umilag si Dante, umikot, at hinampas ang mukha ni Reno gamit ang hawakan ng pistola. Nabali ang ngipin ni Reno, bumagsak siya. Hinawakan ni Dante ang kanyang buhok, hinila siya sa sahig, at nang walang pag-aalinlangan, tap. Tumagos ang bala sa ulo ni Reno. Nagsisigaw si Jabrick sa takot. Bumagsak siya habang itinaas ang kanyang mga kamay. Awa, awa, sir. Sumunod lang ako. Takot ako kay Reno. Lumapit si Dante sa kanya. Hindi nagmamadali, hindi emosyonal, masyadong kalmado pa nga. Ikaw ang sumaksak sa puso ng anak ko. Umiyak ng malakas si Jabrick. Na napasubo lang ako. Ako. Tiningnan siya ni Dante ng diretsyo. Umiyak din ang anak ko habang namamatay. Top. Ang huling bala ng gabing iyon ang nagtapos sa kwento ng 3 pumatay kay Carlo. Ngunit bago pa man umalis si Dante, umilaw ng maliwanag ang mga ilaw ng bodega, at mula sa likod na pinto ay lumabas ang 18 pulis na armado ng kumpleto. Pinangunahan mismo ng kapitan ng Special Team 07.
Dante, ilagay mo ang sandata mo. Ang bodega na amoy dugo ay agad na naging arena ng pagkubkob. Tiningnan sila ni Dante nang walang takot. Wala nang takot. Wala nang pagsisisi. Tapos na. Nakatuon ang mga baril ng pulisya kay Dante. Ang pulang laser ay sumasayaw sa dibdib at noo ng sundalo. Sumigaw ang kapitan, Lieutenant Colonel Dante Reyes. Napapalibutan ka. Ilagay mo ang sandata mo. Sa labas ng bodega, 12 karagdagang tauhan ang nakasarado sa lahat ng daanan palabas. Nagmamanman ang drone mula sa itaas. Walang butas, walang pinto, walang bubong na maaaring talunan. Ngunit hindi pinili ni Dante ang sumuko. Sa halip, itinaas niya ang kanyang pistola sa hangin at dahan-dahan itong inilagay sa sahig. Pagkatapos, sinabi niya sa isang boses na nagpangilabot sa lahat. Tapos na ang misyon. Ang dugo ni Nareno at Jabrik ay tumutulo mula sa sapatos ni Dante. Puno ng pawis, hiwa at alikabok ang katawan ng sundalo. Ngunit nakatayo pa rin siya ng tuwid na parang opisyal sa harap ng mga tropa sa parada. Dahan-dahang lumapit ang pulisya. Nag-aalala na baka lumaban siya. Ngunit biglang bumulong ang isa sa mga batang pulis na bagong sali, Sir, hindi siya kriminal. Siya ay isang ama na nawalan ng anak. Ngunit pinutol siya ng kapitan. Huwag kang hangal. Nakapatay na siya ng 21 katao. Narinig ito ni Dante. Tiningnan niya ng malalim ang kapitan. Hindi ako nagsisisi. Lahat ng pinatay ko ay basura na kumuha ng buhay ng aking anak. Kung gumagana ng maayos ang estado, hindi ko madudungisan ang aking mga kamay. Kumuyom ang ngipin ng kapitan. Ang estado ay estado pa rin, ang batas ay batas pa rin. Ngumiti ng tipid si Dante sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Carlo. Talaga? Anong uri ng batas ang nagpapabaya sa anak ko na mamatay sa jeep? Dahil lang hindi nyo kailanman nakontrol ang sarili ninyong lansangan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa silid na parang malaking martilyo. Ilang pulis ang yumuko sa kahihiyan. Sa huli, nagbigay ng senyas ang kapitan. Sumulong ang 6 na pulis. Itinaas ni Dante ang kanyang 2 kamay. Hindi lumaban, hindi tumakbo. Nang ikabit ang posas, tiningnan ni Dante ang litrato ni Carlo na laging dala niya sa kanyang bulsa. Anak, natupad ko na ang aking pangako. Ngunit biglang, Brooke. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa likod ng bodega. Nawala ang ilaw. Ganap na kadiliman. Nahuli ng thermal drone ang isang kakaibang figura na mabilis na gumagalaw sa labas ng bodega. Isang tao na wala sa data. Hindi si Dante, hindi pulis. Sumigaw ang kapitan, lahat ng posisyon may gumagalaw sa labas. Ngunit bago pa man sila sumunod, muling kumupas ang kadiliman at nawala na ang misteryosong figura. Sa loob ng ilang segundo, umilaw muli ang ilaw ng bodega. Nakatayo si Dante na may posa sa mga kamay, hindi nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng isang bagay. Hindi ako nag-iisa. Naguluhan ang espesyal na grupo. Naguluhan ang kapitan. Naguluhan ang mga pulis sa labas. Ngunit ng gabing iyon, ganap na natapos ang personal na digmaan ni Dante. Dinala siya palabas ng pulisya, dumaan sa kumpulan ng media at mga mamamayan. Ang ilan ay nanlalait, ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay tinitignan siya na parang bayani. Walang pakialam si Dante. Tumingala lang siya sa madilim na langit ng Maynila. Carlo, uwi na si tatay. At nang isara ng sasakyan ng preso ang pinto nito, iba ang pakiramdam ng syudad ng Maynila. Mas tahimik, mas ligtas, mas walang tao. Dahil may isang naglinis sa pinakamadilim na bahagi ng syudad na ito sa presyo na tanging isang ama lang ang makakabayad. At ang digmaang iyon ay nagtapos sa dugo, paghihiganti, at pagmamahal ng isang sundalo sa kanyang anak. Dahan-dahang bumubuhos ang ulan sa bubong ng ospital ng militar kung saan ngayon nakakulong si Lieutenant Dante Reyes. Maliit ang kanyang silid, sapat lamang para sa isang bakal na kama, isang mesa, at isang bintana na nakaharap sa likod bahay kung saan nakawagayway ang bandila ng Pilipinas sa kalahating palo. Kakaiba, ang bandila na kanyang ipinagtanggol noon sa pamamagitan ng dugo at panunumpa ay ngayon ay kumakaway na nasaksihan siya sa estado ng isang bilanggong militar. Ngunit para kay Dante, hindi impyerno ang bilangguan. Nagsimula na ang impyerno mula ng madaling araw na yon nang makita niya ang kanyang anak na nakahiga ng matigas sa morgue. Mula ng gabing iyon, gumuho ang mundong kilala niya.
Ang pag-ibig, pananampalataya, at katarungan ay naging mga salita na walang kahulugan. Ang natitira lamang ay paghihiganti. At ang paghihiganti na iyon ay nabayaran na niya. 3 linggo na ang lumipas simula ng gabing arestuhin siya sa bodega ng Petojo. Mainit pa rin ang media. Ang ilan ay tinatawag siyang bayani ng lansangan, ang ilan naman ay kriminal na nakauniporme. Nahati ang bansa sa pagitan ng paggalang at takot. Ngunit sa loob ng silid na iyon, hindi na si Dante isang mangangaso. Siya ay isang ama na nakaupo sa kahoy na upuan, nakatingin sa langit na umuulan at nakikipag-usap sa Diyos sa katahimikan. Hindi ako nagsisisi, Panginoon. Ngunit kung maaari, payagan niyo po akong makita ang aking anak sandali lang. Sandali lang. Tumulo ang kanyang mga luha ng walang tunog. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na kwintas ni Carlo. Ang kwintas na natagpuan niya sa crime scene, puno ng dugo. Ngayon, ang kwintas na yon ang tanging dahilan kung bakit siya pa rin ay nakangiti. Samantala, sa labas, nagsimulang magtanong ang publiko ng maraming bagay. Paano naging posible na kailangan ng isang ama na pumatay upang makakuha ng katarungan? Bakit ngayon lang gumalaw ang estado nang magsalita na ang mga bala? At hanggang kailan matatalo ang mabubuting tao dahil lang mabagal ang pagpapatakbo ng batas? Mula sa trahedyang iyon ay lumitaw ang isang tanong na mas malaki pa kaysa sa kung sino ang tama o mali. Ang tanong ay gaano kasira ang ating sistema upang ang isang sundalo ay kailangan pang magpatupad ng batas gamit ang bala, hindi sa korte. Sa korte militar, nakatayo si Dante ng tuwid sa harap ng korte. Hindi siya nagtanggol sa sarili, hindi siya humingi ng kapatawaran. Hindi ako bumaril para sa personal na kaluwalhatian, mahina niyang sabi. Bumaril ako dahil nawalan ako ng tiwala sa batas na dapat magprotekta sa maliliit na tao. Hindi ako ipinagmamalaki, ngunit hindi rin ako nahihiya. Natahimik ang silid. Yumuko ang hukom. Ilang opisyal sa likod na hilera ang napaluha. Binasa ang desisyon, habang buhay na pagkabilanggo. Tumango lang si Dante. Ngumiti siya ng tipid pagkatapos ay tiningnan ang litrato ni Carlo na laging dala niya sa kanyang bulsa. Anak, hindi ka na makikita ng tatay mo na maging doktor. Ngunit siniguro ko na ang mga pumatay sa iyo ay hindi na makakapatay ng sinuman pa. Mabagal ang paglipas ng mga araw sa bilangguan. Ngunit ang mga gabi ni Dante ay laging pareho. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nananalangin sa katahimikan. Minsan ipinipikit niya ang kanyang mga mata at nararamdaman niya na nakaupo ang kanyang anak sa tabi niya, nakangiti. Minsan sa panaginip, nakikita niya si Carlo na nakatayo sa ilalim ng malambot na ilaw, nagsasabi, "Tatay, tigilan mo na ang pakikipagdigma. Payapa na ako ngayon." Tuwing nagigising siya, matagal na nakapikit si Dante, pinipigilan ang luha. Hindi dahil sa pagsisisi sa pagpatay, kundi dahil sa pagkaalam na ngayon lang niya talagang nawala ang lahat. Dahan-dahan ding nagbago ang Maynila. Naging mas tahimik ang Tondo. Nagkalat ang mga tambay. Naglakas loob ng mag-ulat ang mga mamamayan kapag may krimen. At sa hindi malamang dahilan, bagamat alam ng lahat na nakakatakot ang sanhi, naging bahagyang mas ligtas ang syudad. Sa mga sulok ng eskinita, ang maliliit na bata na dati ay takot lumabas ng gabi ay ngayon ay naglalaro muli ng bola. Nakangiti ang mga tindero ng walang pag-aalala. Hindi nila alam kung sino si Dante. Ngunit alam nila na may isang tao na minsang nagprotekta sa kanila mula sa likod ng mga anino. Ilang taon pagkaraan, may sumulat ng mural sa pader malapit sa istasyon ng tren sa Ayala. Ang tapang ay hindi tungkol sa kung sino ang makakapatay, kundi kung sino ang nangahas magprotekta sa lahat ng bagay. Para kay Carlo at sa kanyang ama. Ang kwento ni Dante ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagkabigo ng isang tao sa isang sistemang lumpo. Hindi siya bayani. Hindi rin siya halimaw. Siya ay ordinaryong tao lamang na nawalan ng ilaw sa kanyang buhay, pagkatapos ay sinubukang palitan ito ng apoy. Isang apoy na sa huli ay sumunog sa kanya mismo. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan madalas nahuli ang batas at ang katarungan minsan ay salita lang sa bandila. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala na kapag namatay talaga ang katarungan, ang paghihiganti ang papalit. At kapag pinapalitan ng paghihiganti ang batas, wala nang tama. Dugo at katahimikan lang ang natitira. Ipinatupad ni Dante ang katarungan sa maling paraan, ngunit inihayag niya ang isang masakit na katotohanan na ang tao ay hindi nangangailangan ng sandata upang maging mapanganib.
Kailangan lang nila mawalan ng dahilan upang maniwala. Ang trahedyang ito ay dapat maging salamin para sa bansa. Na ang sistema ng katarungan ay dapat gumana bago mawalan ng pag-asa ang mga mamamayan. Na ang mga ahente ay hindi lang tagapagpatupad ng batas, kundi tagapangalaga ng konsensya. At na ang mga taong tulad ni Dante ay hindi dapat umiral. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi dapat gawing mamamatay tao ang mabubuting tao ng mundo. Sa huling gabi sa bilangguan, sumulat si Dante ng sulat para sa kanyang asawang si Elena. Simple ang sulat, ngunit nanginginig ang sinumang bumasa nito. Elena, kung maibabalik lang ang oras, gusto ko pa ring maging tatay mo at asawa. Ngunit hindi sundalo. Gusto kong maging karpintero para makagawa ako ng maliit na bahay at tumanda kasama ka. Ngunit hindi ibinigay sa akin ng buhay ang pagpipilian na yon. Isang huling bagay lang ang kaya kong ibigay. Katahimikan para sa syudad na minsan ay naging sanhi ng pagkamatay ng ating anak. Ingatan mo ang iyong sarili at huwag nang umiyak. Dahil nakahanap na ako ng kapayapaan sa katahimikan na ito. Hindi kailanman na ipadala ang sulat na yon. Nakita ito ng pulisya pagkatapos mamatay si Dante sa kanyang selda, nakaupo, nakasandal sa dingding, kalmadong nakangiti na may litrato ni Carlo sa kanyang dibdib. Nang ilibing ang kanyang bangkay sa libingan ng mga bayani, walang seremonyang militar. Ngunit daan-daang tao ang dumating ng walang imbitasyon. Mga tindero, driver, ojek driver, mga mamamayan ng palengke. Dumating sila ng tahimik, nagsabog ng bulaklak sa kanyang puntod at bumulong, "Salamat, sir. Ngayon, makakatulog na kami ng walang takot." At sa ibabaw ng puntod na yon, nakatayo si Elena habang hawak ang litrato ni na Carlo at Dante. Isang-isa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit ngayon ay hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil alam niya na sa huli, ang kanyang asawa ay hindi namatay bilang mamamatay tao. Namatay siya bilang isang ama na lumaban para sa katarungan na hindi kailanman dumating. Sa huli, itinuturo ng kwento ni Dante ang isang bagay, na ang pagmamahal ng isang ama ay kayang talunin ang takot, batas, at kahit kamatayan. Ngunit ang pagmamahal na walang direksyon ay kayang sirain ang lahat. At sa mundong ito na lalong lumalamig, marahil ang tanging bala na makapagliligtas sa atin ay hindi ang lumalabas sa baril, kundi ang bala ng katarungan at pagmamahal na dapat ay unang binaril.